Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, sumigaw si Garp, "Nandito ako para iligtas ka, Kobe." Nagulat ito kay Kobe, habang ang mga pirata ay labis na natakot. Inilabas ni Garp ang kanyang Conquer Horse Hockey at tumalon. Itinoon niya ang kanyang Conquer Horse Hockey sa kanyang kamao. Samantala, hindi maintindihan ni Kobe kung bakit dumating si Garp upang iligtas siya, kaya sinabi ni Garp kay Kobe, "Dahil ikaw ang future ng mga Marine, at ikaw ang aking minamahal na estudyante." Pagkatapos, pinakawalan ni Garp ang galaw niya, ang Galaxy Impact. Sa hindi inaasahan, ang kanyang suntok ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na nawasak ang buong bayan, na naging sanhi ng pagkatangay ng mga pirata at ni Kobe. Sa sandaling ito, bumabagsak na rin ang barko ni Garp. Buti na lang at mabilis na nakalikha ng clay si Prince para pigilan ang barko, kaya natalo ni Garp ang lahat ng mga pirata dito, na ikinamangha ni Kobe at Hibari, dahil isang suntok lang nasira ni Garp ang buong bayan. Habang ang mga pirata ay tumanggi pa ring sumuko at gustong labanan si Garp, ngunit agad silang pinalibutan ng mga Marines, at pinilit nila silang sumuko. Sa sandaling ito, hindi pa nakontento si Garp sa kinalabasan, dahil medyo naging maluwag siya, dahilan para mairita ang mga pirata, dahil nasira niya ang buong lugar. Bigla namang nakita ni Garp si Kobe, na ikinagaan ng pakiramdam ng lahat, dahil okay pa si Kobe. Pinaiyak nito si Helmepo, habang si Prince ay hindi komportable, dahil tinawag ni Garp si Kobe na future ng mga Marines, kaya ibinaba niya si Kobe. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang lahat, dahil naiuwi nila si Kobe, na pinasaya si Kobe, dahil dumating ang lahat para iligtas siya. Samantala, hindi maintindihan ni Garp kung bakit hindi pa natatanggal ang mga kadena. Sinabi ni Hibari na hindi nila maalis ang mga kadena. Bigla, na-freeze si Hibari, kaya nagulat sina Garp at Kobe. Buti na lang at nasalo siya ni Kobe. Lumabas na pala si Aokiji, na nagiging sanhi ng pagtataka ng lahat. Kaya hiniling ni Kobe kay Aokiji na tunawin ang yelo para kay Hibari. Biglang tinawag ng mga pirata si Aokiji na kanilang kapitan. Kaya napagtanto ni Garp na hindi madaling maaalis ni Aokiji ang kanyang mga kakayahan. Ito ay lumalabas na pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Akaino at Aokiji 2 taon na ang nakakaraan, upang makipagkompetensya para sa posisyon ng Fleet Admiral. Ngunit nabigo si Aokiji, kaya nagpasya siyang umalis sa Marines. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Aokiji sa teritoryo ni Blackbeard, at pinalamig niya ang bayan at ang mga nasasakupan ni Blackbeard, na ikinagalit niya at hinanap si Aokiji. Sa sandaling ito, pinilit siya ni Blackbeard na ipawalang bisa ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Nang sasalakayin na ni Blackbeard si Aokiji, pinayuhan niya si Blackbeard na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, kung hindi, madudurog niya ang mga nasasakupan ni Blackbeard. Sa sandaling ito, galit na galit si Blackbeard, dahil hinamon siya ni Aokiji. Agad niyang ginamit ang hockey at sinira ang pinto ng bar. Hindi maintindihan ni Blackbeard kung bakit nandito si Aokiji. Sabi ni Aokiji, inis na siya. Tanong ni Blackbeard, si Akaino ba ang nagpainis sa iyo? Iniisip ng lahat na maglalaban ang dalawa. Sa hindi inaasahan, sabay silang nagsimula ng inuman. Ito ay lubos na nagpapasaya sa lahat. Sa sandaling ito, nagtanong si Blackbeard, ano ang ginawa sa iyo ni Akaino? Kaya nagsimulang sabihin ni Aokiji kay Blackbeard ang tungkol sa kanilang nakamamatay na labanan. Nawalan pa siya ng paa dahil kay Akaino. Nagulat ito sa lahat, bagamat hindi nawalan ng anumang bahagi ng katawan si Akaino, nagawa pa rin ni Aokiji na masugatan siya sa buong katawan. Ito ay nagpasigla sa mga tauhan ni Blackbeard. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Burgess kay Aokiji, na mayroong 4 na Poneglyph na bato sa mundo. Bukod kay Kaido at Big Mom na may hawak ng 2 sa Poneglyph na bato, hindi pa natatagpuan ang natitirang 2 Poneglyph na bato. Ngunit alam ni Blackbeard na ang isang lalaking may pason na peklat ay may hawak na isa sa mga batong Poneglyph. Dahil dito, naging interesado si Aokiji at ipinakita ang sarili niyang pason na peklat. Binanggit ni Luffy na ang lalaki ay nasa isang itim na barko, gayunpaman, ang mga lumalapit sa barko ay nilamon ng isang higanteng whirlpool. Iniisip ni Luffy na ito ang kakayahan ng lalaki. Naisip ni Shiryu na maaaring siya ay mula sa world government, dahil nais ng world government na magtago ng isang piraso ng Poneglyph, upang pigilan ang mga pirata na makuha ang One Piece treasure. Tinanong ni Blackbeard si Aokiji kung may alam ba siya tungkol dito.
Ngunit hindi matandaan ni Aokiji na nakakita siya ng anumang poneglyph na bato sa Ohara. Naalala lang niya ang pagkamatay ng kanyang malapit na kaibigan, dahil ang kanyang kaibigan ay naglakas loob na kalabanin ang world government, at pinayagan ni Aokiji na makatakas si Robin. Napagtanto nilang hindi sila makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula kay Aokiji, kaya iminungkahi ni Luffy na kunin ni Blackbeard ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Aokiji. Bigla, na-freeze agad ni Aokiji ang buong bar, dahil narinig niya ang kanilang balak. Dahil dito ay labis na nagalit si Aokiji, at pinalamig niya ang maraming miyembro ng Blackbeard Pirates, na naging sanhi ng pagkataranta nila, dahil napakalakas ng kapangyarihan ni Aokiji. Nakaramdam ng excitement sina Shiryu at Devon, gusto nilang makuha ang Devil Fruit ni Aokiji. Lalo nitong ikinagalit si Aokiji at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Pero agad namang humingi ng tawad si Blackbeard, dahil masyadong walang ingat ang mga kasamahan niya. Tinanong ni Blackbeard si Aokiji, gusto mo bang sumali sa crew ko? Nagulat ito sa lahat. Napagtanto ni Blackbeard na wala pa ring mapupuntahan si Aokiji. Dahil dito, natutuwa si Aokiji sa sitwasyon. Sinabi ni Blackbeard na ang kanyang crew ay tiyak na magdudulot ng isang malaking bagyo sa mundo. Tiniyak niya na tiyak na iba sila sa mga marine. Ngunit hindi pa rin nagtiwala si Aokiji kay Blackbeard dahil lamang sa ilang inumin. Sinabi ni Blackbeard na ang mga miyembro ng kanyang crew ay hindi malapit sa isa't isa, dahil ang mga pirata ay grupo lamang ng mga taong nagbabahagi ng mga benepisyo. Kaya tinanong niya, kailangan mo ba ng kalayaan? Sa huli, pumayag si Aokiji na sumali sa crew ni Blackbeard. Sa sandaling ito, nakaharap si Aokiji laban kay Garp. Nagulat ito kay Garp. Sinabi ni Garp kay Aokiji na ibalik si Hibari sa kanyang orihinal na estado, at sinabihan siyang bumalik sa Marines. Ngunit naramdaman ni Aokiji na istorbo pa rin si Garp, kaya agad niyang inactivate ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, para maghanda para sa pakikipaglaban kay Garp. Kaya naman, sinabihan ni Garp si Kobe na tumabi. Sinabi ni Aokiji, mamumuhay ako sa paraang gusto ko. Nagalit ito kay Garp kaya pinakawalan niya ang kanyang haki. Bigla, pinalamig agad ni Aokiji ang mga binti ni Garp, at ipinagpatuloy niya ang pag-freeze sa katawan ni Garp. Dahil dito, labis na nag-aalala ang lahat tungkol kay Garp. Tinanong ni Aokiji si Garp, sinusubukan mo bang patayin ang matandang disipulo mo para lang mailigtas ang iyong kasalukuyang disipulo? Natuwa ito kay Garp, hindi ba lagi kitang tinuturuan na mamuhay sa kasalukuyan? Pagkatapos ay sinira ni Garp ang yelo ni Aokiji, na ikinagulat ng lahat. Ipinagpatuloy ni Aokiji ang pag-atake kay Garp, ngunit hinarang ni Garp ang lahat ng kanyang pag-atake. Patuloy na lumikha si Aokiji ng yelo at pinaputok ito patungo kay Garp, gayunpaman, binasag ni Garp ang yelo ni Aokiji. Napakabilis, nahuli ni Garp si Aokiji. Bagamat sinubukang tumakas ni Aokiji, tinamaan pa rin siya ng isang malakas na suntok mula kay Garp at bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng pagyanig ng buong isla at lumikha ng malaking bunganga sa lupa. Sa sandaling ito sa Winner Island, mahigpit na naglalaban sina Blackbeard at Law sa isa't isa, ngunit sa huli, nanalo si Blackbeard. Si Law at ang kanyang mga tauhan ay natalo lahat ng Blackbeard. Lumalabas na ang layunin ni Blackbeard ay makuha ang OP-OP na prutas. Nakita ni Beppo na nasa panganib si Law. Nag-alala ito sa kanya. Biglang naalala ni Beppo na binigyan siya ni Chopper ng espesyal na gamot, kaya napagdesisyonan ni Beppo na inumin ito. Samantala, tuwang-tuwa si Blackbeard, dahil binalak niyang gamitin ang prutas na OP-OP para gawing immortal ang kanyang sarili. Nang kukunin na sana niya ang Devil Fruit ni Law, biglang nag-transform si Beppo sa anyo na sulong. Pagkatapos ay inatake sila ni Beppo para iligtas si Law. Nagulat ito kay Blackbeard, hindi niya maintindihan kung paano mag-transform si Beppo nang walang presensya ng buwan. Sa sandaling ito, nasa ibang antas ang lakas ni Beppo, madali niyang natalo ang mga tauhan ng Blackbeard. Biglang bumalik sa normal na anyo si Beppo. Hindi niya mapanatili ang anyo ng sulong ng napakatagal. Ngunit nanatiling determinado si Beppo na iligtas ang kanyang kapitan, kaya agad na binuhat ni Beppo si Law at lumangoy sa dagat. Samantala, nag-aalala pa rin si Law sa iba pa niyang tripulante, pero tiniyak ni Beppo na walang mamamatay, kahit anong mangyari, malalampasan nila ito. Patuloy na binato ni Burgess ng malaking bato sina Law at Beppo, dahilan para mahulog sila sa dagat. Sa wakas, nakatakas sina Beppo at Law mula sa Blackbeard. Gayunpaman, labis na nasiyahan si Blackbeard, dahil ang mga tauhan ng pirata ni Law ay ganap na natalo. Sa sandaling ito, inihayag ni Buggy sa Cross Guild, yayanigin nila ang buong mundo.
Sa panig ni na Sengoku at Zoro, nag-alala sila, dahil maraming Marines ang nahuli. Dahil dito, hindi sila komportable, dahil ngayon ang mga Marines ay tina-target din ng mga pirata na may mga pabuya. Napagtanto nila na kailangan nilang mabilis na alisin ang Cross Guild, kung hindi, ang mga Marines ay patuloy na manghihina. Biglang nakita ni Sengoku si Hina, kaya tinanong niya kung nasaan si Garp. Ngunit sinabi ni Hina na pumunta si Garp upang iligtas si Kobe. Nagulat ito kay Sengoku, dahil sila ay pumasok sa teritoryo ng Blackbeard sa kanilang sarili. Samantala, labis na ikinatuwa ni Buggy, dahil ang taong ito ay nakapatay ng isang Vice Admiral. Labis itong nag-alala, dahil simula ngayon, hahabulin na siya ng mga marino. Ngunit sinabi ni Buggy na tatanggapin niya siya sa kanyang mga tauhan. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat, dahil si Buggy ay isa sa 4 na emperador. Sa sandaling ito, inanunsyo ng subordinate ni Buggy, natapos na ang barko ng Cross Guild. Ito ay nagpa-excite sa kanya, kaya nagpunta si Buggy upang tingnan ang kanyang barko, na ikinagulat ni Buggy, dahil ang barkong ito ay kamukha niya. Dahil dito natakot si Buggy. Biglang dumating sina Crocodile at Mihawk. Labis silang hindi nasisiyahan, dahil dati nang ipinangako ni Buggy na gagawa sila ng isang kamanghamanghang barko, ngunit ang barko ay masyadong pangit. Kaya't dinala ni Crocodile at Mihawk si Buggy sa silid ng pagpupulong upang bugbugin siya, dahil si Buggy ay isang puppet lamang para kay Crocodile at Mihawk. Sa puntong ito, napagtanto ni Crocodile na sila ay naging banta sa mga Marines. Sa makatuwid, kailangan nilang bumuo ng isang militar na bansa. Maaari pa nilang bantaan ang anumang puwersa. Samantala, labis na nag-aalala si Buggy, dahil hindi ito ang buhay na pinangarap niya, at siya ay isang dekorasyon lamang para sa Cross Guild, na labis na nagdulot ng pagkabalisa kay Buggy, kaya nagpasya siyang bawiin ang kanyang boses. Biglang sinimulan niyang sisihin sina Crocodile at Mihawk, dahil napakaliit ng kanilang mga layunin. Dahil dito ay nagsimulang pansinin siya ni na Crocodile at Mihawk. Sinabi ni Buggy na nagsimulang kumilos ang mga tauhan ni Shanks para makuha ang One Piece. Sinabi sa kanila ni Buggy, sila ni Shanks ay dating miyembro sa barko ng Pirate King, ngunit nagkasakit si Buggy bago makarating sa huling isla, kaya nanatili si Shanks upang alagaan si Buggy. Sa makatuwid, ni siya o si Shanks ay hindi nakapunta sa Laugh Tale, at si Shanks ang nagpasuko sa kanya sa kanyang pangarap. Lumalabas na 24 na taon na ang nakalilipas, pagkatapos na mapatay si Roger, hiniling ni Buggy kay Shanks na pumunta sa Laugh Tale kasama niya. Ngunit nagbago ang isip ni Shanks at ayaw nang maghanap ng One Piece. Dahil dito, nabigla si Buggy, dahil palagi niyang iniisip na si Shanks ang susunod na hari ng pirata. Sa oras na iyon, hiniling pa rin ni Shanks si Buggy na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Buggy at umalis sa pagkabigo. Simula noon, palaging tinitingnan ni Buggy si Shanks bilang kanyang kaaway. Ngayon ay hindi maintindihan ni Buggy kung bakit nagpasya si Shanks na kumilos. Kaya sumigaw si Buggy, gusto kong maging hari ng pirata. Sa hindi inaasahan, patuloy siyang binugbog ni Crocodile at Mihawk. Akala nila magaling lang magsalita si Buggy. Wala man lang siyang plano na harapin ang ibang Yonko. Biglang nagpasya si Buggy na patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng transponder snail at inihayag sa lahat ng kanyang mga subordinate, sabay-sabay natin kukunin ang One Piece. Na ikinatuwa ng lahat. Sa panig ni Dragon ng Revolutionary Army, nakatanggap sila ng balita na bumalik si Sabo. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat, dahil ligtas pa rin si Sabo. Nang makita si Sabo, labis na nasiyahan si Koala. Sa sandaling ito, sinabi ni Sabo sa lahat, bumalik siya sakay ng barko mula sa Lulusha. Nagulat ito kay Ivankov, dahil nawala ang kaharian na iyon, at dinala dito ni Sabo ang mga refugee mula sa Lulusha. Biglang sinipa ni Koala si Sabo, dahil sa sobrang pag-aalala niya kay Sabo, at hindi na siya nag-abalang makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, napakasaya ni Koala na bumalik si Sabo. Sa sandaling ito, nakipagkita si Sabo kay Dragon. Labis silang nag-aalala kay Kuma. Kaya nagpasya si Sabo na sabihin kay Dragon at Ivankov, ang lahat ng kakilakilabot na bagay na nakita niya sa Merishwaz. Sinabi ni Sabo na natapos na niya ang lahat ng kanyang misyon, at nailigtas niya ang maraming alipin at si Kuma. Sinabi ni Dragon na 8 sa 12 bansa ang naging inspirasyon at nagrebelde ng Revolutionary Army, ngunit isa sa kanila, ang Lulusha, ay nawala, maging si Sabo ay nasaksihan ang lahat. Gayunpaman, ang pagkawala ng Lulusha ay tinatakpan pa rin ng pamahalaang pandaigdig.
Sinabi ni Ivankov na hinarang ng Revolutionary Army ang mga supply ng pagkain ng world government, kaya wala silang pera o pagkain. Ngunit nag-aalala si Dragon, kapag lumitaw ang God's Knights, magsisimula na ang kanilang labanan. Sinabi ni Ivankov na si Sabo ang target ng world government. Sa sandaling ito, sinabi ni Dragon na, si King Cobra ay isang dalubhasa at mabait na hari, gayunpaman, si Sabo ay inaakusahan ng pagpatay sa kanya. Kaya nagsimulang sabihin sa kanila ni Sabo ang tungkol sa pagkamatay ni King Cobra, dahil nasaksihan niya ang lahat sa Merishwaz. Lumalabas na noong isang buwan, sa Reverie Conference, sinira ni Sabo ang imbakan ng pagkain ng world government. Nagalit ito sa mga Celestial Dragon, kaya inilabas nila ang kanilang galit sa mga bantay at alipin. Nang hindi na matiis ng alipin ang pagpapahirap, naging sanhi ito ng pagbagsak ng Celestial Dragon. Kaya nagpasya siyang patayin ang lalaki. Biglang sumulpot si Karaso at kinuha ang baril sa kanya. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit agad siyang pinasuko ni Karaso. Biglang lumitaw ang mga agent ng Cypherpol. Inatake nila si Karaso. Ito ang naging dahilan ng pagkawala niya. Akala nila natalo na nila si Karaso. Sa hindi inaasahan, sumulpot si Karaso sa likuran nila at agad silang natalo. Isa pala si Karaso sa mga commander ng Revolutionary Army. Bigla niyang naramdaman ang dalawang napakalakas na presensya ng Haki. Dumating na pala sina Fujitora at Ryokugyo. Sa sandaling ito, inaatake pa rin ang Merishwa. Ikinasindak nito ang mga Celestial Dragon. Pinalaya ng isa pang commander ng Revolutionary Army ang mga alipin. Ito ang nagpasaya sa kanila. Lindbergh pala ang pangalan niya. Samantala, naramdaman ni Fujitora ang isang napakalakas na kaaway. Lumikha si Karaso ng mga uwak para salakayin siya. Gayunpaman, hinarang sila ni Fujitora. Nagulat ito kay Karaso. Sa sandaling ito, isang higante ang umaatake sa mga Celestial Dragon. Dahil dito, kinilabutan sila. Siya ay ipinahayag na si Morley, isang commander ng revolusyonaryong hukbo. Biglang sumulpot si Ryokugyo. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit at inatake si Morley. Gayunpaman, nagawang harangan ni Morley ang pag-atake. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni Ryokugyo, nahuli niya agad si Morley. Gayunpaman, pinagalitan siya ng Celestial Dragon, sinabi niya na hindi dapat hayaan ni Ryokugyo na mapahamak ang mga Celestial Dragon. Dahil dito hindi komportable si Ryokugyo. Samantala, si Fujitora ay nagpapatawag ng meteorite sa lokasyong ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng mga agent ng CP0 na nakalusot ang revolusyonaryong hukbo, kaya nagpasya silang harapin ang mga ito. Sa panig ni Sabo, nakapasok siya sa kastilyo. Natagpuan niya ang dalawang Celestial Dragon na nakahuli kay Kuma. Kanina pa pala gustong hulihin ng Celestial Dragon si Shirahoshi. Ngunit siya ay tinamaan ng isa pang Celestial Dragon, dahil siya ay naglakas loob na insultihin ang sirena na prinsesa. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sabo, balak pa rin niyang hulihin si Shirahoshi bilang kanyang alaga. Kaya nagpasya siyang hindi niya hahayaang mangyari iyon, at determinado siyang iligtas si Kuma. Samantala, hinahanap pa rin ni Bonnie ang kanyang ama. Sa mga oras na ito, si Vivi ay pinagmamasdan pa rin ni Lucci, na ikinagalit ni Vivi at gustong itaboy siya. Nag-alala pala si Vivi kay Shirahoshi, dahil hindi siya pinrotektahan ng CP0. Samantala, papunta si Cobra sa silid ng 5 matanda. Pero hinarang ng mga gwardya ang dalawang subordinate niya, dahil si Cobra lang ang pinapasok. Kaya sinabihan niya ang dalawang subordinate na bumalik at protektahan si Vivi. Sa sandaling ito, nagsimulang kumilos si Sabo. Nagawa niyang nakawin ang mga susi sa mga gwardya. Kaya tuloy-tuloy ang pag-atake nila kay Sabo, ngunit mabilis, natalo sila ni Sabo. Biglang nakasalubong ni Sabo si Bonnie. Nagulat ito sa kanya. Sinabi ni Bonnie, pareho tayo ng layunin. Alam na pala ni Sabo na anak ni Kuma si Bonnie. Nagtiwala din si Bonnie sa Revolutionary Army, alam niyang gusto nilang iligtas ang kanyang ama. Kaya ibinigay ni Sabo ang susi sa uwak ni Karaso. Ito ay para palayain ang mga alipin at si Kuma. Sa sandaling ito, sinabi ni Bonnie kay Sabo na, pupunta siya sa Egghead upang hanapin si Vegapunk, dahil gusto niyang makahanap ng paraan upang maibalik ang kamalayan ng kanyang ama. Biglang napagtanto ni Sabo na papalapit na ang mga kawal, kaya hinila ni Sabo si Bonnie at tumalon. Dahil dito, hindi sila nakita ng mga sundalo. Gayunpaman, narinig ni Sabo ang pag-uusap ng mga sundalo. Nabanggit nila na mayroong isang lihim na silid sa Merishwa. Nagulat ito kay Sabo. Sa sandaling ito,
nakatakas sina Sabo at Bonnie sa labas. Dahil si Bonnie ay pupunta sa Egghead, binati ni Sabo ang kanyang swerte, na iniwan si Bonnie na nalilito. Dahil miyembro siya ng Revolutionary Army ngunit mabait ang pakikitungo sa isang pirata. Sinabi ni Sabo, pareho nating gustong iligtas ang iisang tao. Kaya umalis si Bonnie. Samantala, curious si Sabo tungkol sa lihim na silid. Nagpasya siyang mag-imbestiga. Samantala, mag-isang pumasok si Cobra sa silid ng 5 matanda. Nagulat siya, sa loob ng silid ay isang empty throne, mayroong maraming kalawang na espada sa paligid. Biglang sumulpot ang 5 matanda. Tinanong nila, ano ang gusto mong itanong? Pagkatapos ay tinanong sila ni Cobra, ang pamahalaang pandaigdig ay itinatag ng 20 bansa 800 taon na ang nakalilipas. Ang mga tagapagtatag ay dumating sa Merishwa, at sila ay tinatawag na mga Celestial Dragon. Gayunpaman, nais ng 20 bansang ito na pantay-pantay ang pakikitungo sa isa't isa, kaya sinadya nilang nilikha ang empty throne, para pigilan ang sino man na maging diktador. Samantala, ang mga pangalan ng 20 hari na dumating sa Merishwa ay mabubura sa kanilang mga kaharian, ngunit iba ang Arabasta. Pinapanatili pa rin ni Queen Lily ang kanyang pangalan sa orihinal na 20, at tumanggi siyang maging Celestial Dragon, upang bumalik sa Arabasta. Kaya ngayon mayroon na lamang 19 na ipinagbabawal na espada sa paligid ng empty throne. Gayunpaman, ang ikina-curious ni Cobra, nabasa na niya ang buong kasaysayan pagkatapos ng Void Century, ngunit hindi niya nakita ang pangalan ni Queen Lily, at hindi na ito bumalik sa Arabasta, kaya hindi alam ni Cobra kung saan siya nagpunta. Ngunit sinabi ng 5 matanda na hindi rin nila alam ang tungkol dito, dahil matagal nang nangyari ang pangyayaring iyon. Biglang nagtanong si Cobra, ano ang di? Na ikinagulat ng 5 matanda. Lumalabas na 800 taon na ang nakalilipas, nag-iwan ng liham si Lily para sa maharlikang pamilya ng Nefertari tungkol dito. Sa isa pang silid, nawala si Imo. Sa sandaling ito, nakuha ni Kuma si Shirahoshi, na nagpasaya kay Charlos. Nais pala niyang panatilihin siya bilang kanyang alaga. Natakot ito kay Shirahoshi. Samantala, gusto ni Charlos na dalhin siya ni Shirahoshi kahit saan, ngunit tinanggihan siya ni Shirahoshi, at humingi siya ng tulong sa lahat. Gayunpaman, natakot silang lahat at nagsitakbuhan. Biglang dumating ang 3 kapatid ni Shirahoshi. Desidido silang protektahan ang kanilang kapatid, kaya agad nilang inatake si Charlos. Ngunit inutusan niya si Kuma na salakayin sila. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Shirahoshi. Bigla ding tumakbo si Rebecca para tulungan si Shirahoshi. Labis na ikinagalit nito si Charlos. Nang balak siyang salakayin ni Fukaboshi, agad siyang pinigilan ni Mjosgard, dahil maaakusahan si Fukaboshi kung sasalakayin niya ang isang Celestial Dragon. Bigla, hinampas ni Leo at Sai si Charlos sa ulo, dahilan para mapuwersa itong bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay inatake sila ni Kuma, ngunit lumitaw si Morley at hinarangan si Kuma, at dinala niya si Kuma, na naging sanhi ng pagtataka ng lahat. Samantala, tinanong pa rin ni Cobra ang 5 matanda, ano ang di? Ngunit hindi nila siya sinagot. Biglang sumulpot si Imo, dahilan para magulat ang 5 matanda, dahil gusto ni Imo na humarap kay Cobra. Kaya lumapit si Imo at umupo sa empty throne, na ikinagulat ni Cobra. Hindi inakala ni Cobra na may uupo sa empty throne, pero ngayon, nakaupo si Imo sa harap niya. Kaya tinanong ni Cobra si Imo, sino ka? Naniniwala siyang si Imo ay isa sa 20 tao na nagtatag ng world government. Bagamat ayaw sagutin ni Imo ang tanong ni Cobra, pero sabi ni Imo kay Cobra, ang pamilyang di ang minsang sumalungat sa akin, at ngayon ay lumalabas na sila kung saan-saan. Nagmumula ito sa pagkakamali ni Lily 800 taon na ang nakakaraan. Nagulat ito kay Cobra. Sinubukan ng mga iskolar ng Ohara na tuklasin ang kasaysayan ng Void Century, at ang mga pirata ay naghanap din ng mga poneglyph upang manghuli ng kayamanan. Ang mga poneglyph ay pagkakamali ni Lily. Iniisip ni Imo kung sinasadya ba ni Lily na ikalat ang mga poneglyph sa buong mundo. Biglang naglabas ng baril ang 5 matanda at tinutukan si Cobra. Naniniwala si Imo na ang sagot ay nasa sulat na iniwan ni Lily sa Arabasta. Ngayon, sinabi ni Imo kay Cobra, dapat mong sabihin ang buong pangalan ni Lily mula sa sulat. Dahil dito ay labis na nabalisa si Cobra, dahil napagtanto niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makaligtas sa pag-alis dito. Sinabi ng 5 matanda, sa sandaling nakita mo si Imo, ang iyong kapalaran ay silyado na. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Cobra. Napagtanto niyang alam niya ang pinakamalaking bawal sa mundong ito. Samantala,
Nakapasok si Sabo sa silid, at nasaksihan ang lahat. Kaya nagpa siya si Cobra na ibunyag ang pangalan ni Queen Lily mula 800 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang pangalan ay Nefertari di Lily. Nagalit ito kay Imo, kaya inatake ni Imo si Cobra, na lubhang nasugatan. Biglang tumalon si Sabo at inatake sila. Tinutukan ni Sabo si Imo. Nagalit ito kay Imo. Sa hindi inaasahan, nag-transform si Imo bilang isang higanteng nilalang. Sinakop nito ang pag-atake ni Sabo, na ikinamangha ni Sabo. Bigla ring nagsimulang mag-transform ang 5 matanda bilang mga higanteng nilalang. Napagtanto ni Sabo na ang mga nasa tuktok ng mundo ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Nakuha ng malapit na transponder snail ang mga larawan ni Sabo at Cobra. Habang naghahanda ang 5 matanda sa pag-atake kay Sabo, gumamit siya ng apoy upang pigilan sila. Napagtanto ni Cobra na si Sabo ay kapatid ni Luffy. Nagulat ito kay Sabo, dahil kilala niya si Luffy. Kaya sinabi ni Cobra na si Luffy ang kanyang benefactor. Sa sandaling iyon, binuhat ni Sabo si Cobra at tumakbo. Nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya upang matulungang makatakas si Cobra, ngunit tinutugis pa rin ng 5 matanda at Imo si Sabo. Napagtanto ni Cobra na siya ay pabigat kay Sabo, kaya't sinabi niya kay Sabo na iwan siya. Gayunpaman, determinado si Sabo na iligtas si Cobra. Sa sandaling iyon, hiniling ni Cobra kay Sabo na sabihin kina Luffy at Vivi, na lahat ng pamilyang Nefertari ay may di na apelyido. Nagulat ito kay Sabo. Naalala niya ang pagkabata nila Ace at Luffy. Iniisip ni Sabo kung nagkataon lang ba na ang pangalan nilang dalawa ay naglalaman ng D, ngunit hindi rin nila alam ang tungkol dito. Pang-aasar ni Ace at dinagdagan ng D ang pangalan niya. Ito ang nagpasaya sa kanilang lahat. Sa sandaling ito, napagtanto ni Cobra kung ano ang kailangang gawin ng pamilya Nefertari. Samantala, hinahabol pa rin sila ni Imo. Napansin ni Sabo na malapit nang maabot ni Cobra ang kanyang limitasyon. Biglang inatake ni Imo si Sabo. Nagdulot ito ng matinding pinsala at pagbagsak niya. Sa sandaling iyon, naabutan nila sila. Sa hindi inaasahan, sinubukang tumayo ni Cobra. Nagpasya siyang isakripisyo ang sarili upang makatakas si Sabo, kaya walang pagpipilian si Sabo kundi ang umalis. Sa huli, namatay si Cobra. Si Imo at ang 5 matanda ay nakatayo sa paligid ng kanyang katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita rin ni Wapol ang lahat sa butas ng dingding. Ito ay nag-iwan sa kanya ng labis na takot, dahil nalaman niya ang isang nakakatakot na katotohanan na hindi niya dapat malaman. Kaya agad tumakbo si Wapol. Napagtanto niya na ito ang kadiliman ng pamahalaang pandaigdig. Biglang natapilok si Wapol at nahulog sa hagdan. Nagulat ito sa mga gwardya, dahil napuno siya ng takot. Ayaw pang dumalo ni Wapol sa Reverie Meeting. Samantala, nagpatuloy ang Reverie Meeting. Napansin ng lahat na parehong wala sina Cobra at Wapol. Sa sandaling ito, sinusubukan ng mga kapatid ni Shirahoshi na pasayahin siya. Tiniyak ni Fukaboshi kay Shirahoshi na malapit nang matapos ang pagpupulong, kaya makakabalik sila kaagad. Biglang ipinahayag ni Shirahoshi ang kanyang pagnanais na makita si Vivi. Nag-aalala siya kung nasaan si Vivi. Samantala, si Vivi ay binihag ng CP0. Na-promote na pala sa CP0 ang mga dating miyembro ng CP9. Ngunit nag-aalala pa rin si Vivi kay Shirahoshi, kaya tiniyak ni Jobre kay Vivi na ligtas si Shirahoshi. Samantala, si Leo at Sai ay nasa sabik na nagpahayag, na sila ay mga miyembro ng Straw Hat Grand Fleet, kaya hindi sila natakot sa Celestial Dragon. Samantala, tinulungan ni Fujitora ang Revolutionary Army na palayain ang mga alipin. Nagalit ito kay Ryokugyo. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Fujitora. Nais pala ni Fujitora na lansagin ang diktadurang ito. Ngunit pinaalalahanan sila ni Ryokugyo na sila ay mga marino. Nakita niyang hindi pa rin umaatras si Fujitora, kaya pinakawalan ni Ryokugyo ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jobre na ang Reverie Meeting ay magulo. Biglang nabasag ni Wapol ang pader at pumasok sa kwarto nila. Nagulat ito sa CP0 at Vivi. Takot na takot pala si Wapol at naghahanap ng paraan para makatakas. Biglang nakaisip si Vivi ng planong pagtakas. Hindi alam ng CP0 kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Jobre na si Vivi ay nawala. Tumalon na pala si Vivi sa bibig ni Wapol. Nagulat ito kay Wapol. Tinanong ni Vivi kung bakit siya takot na takot, pero gusto lang ni Wapol na makaalis agad doon. Sa sandaling ito, hinahanap siya ng asawa ni Wapol. Bigla niyang nakita si Wapol na tumatakbo palayo kasama si Vivi. Nagulat ito,
Akala niya ay sabay silang nagbabalak tumakas. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Sabo na tumakas mula sa Merishwa, ngunit hinahanap pa rin siya ng mga sundalo. Habang naalala ni Sabo na isinakripisyo ni Cobra ang kanyang sarili upang iligtas siya, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala, dahil hindi nagawang iligtas ni Sabo si Cobra. Kaya kailangan niyang mabilis na mahanap sina Luffy at Vivi para ipaalam sa kanila. Biglang naramdaman ni Sabo na may tao sa malapit. Kuneho lang pala. Sa hindi inaasahan, natagpuan at inatake ng mga sundalo si Sabo. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalala sa kanya ang mga nasasakupan ni Cobra, dahil hindi pa rin nila nahahanap sina Cobra at Vivi. Hindi naintindihan ni Igaram ang nangyayari sa Merishwa, kaya nagpatuloy sila sa paghihiwalay para hanapin sina Cobra at Vivi. Samantala, gustong makita ni Shaka ang limang matanda, dahil nawala si Cobra sa kanilang silid, ngunit hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Hinanap din ni Igaram si Vivi kahit saan, ngunit walang nakakita sa kanya kahit saan. Sa sandaling ito, nagbalat kayo si Sabo bilang isang gwardya. Naghahanap siya ng paraan para makatakas sa Merishwa. Samantala, tumakbo na sina Wapol at Vivi sa daungan, naghahanap din sila ng paraan para makaalis. Ngunit maraming Marines ang nagbabantay sa daungan, na ikinababahala nila. Biglang may nakita si Vivi na naghahatid ng mga paninda, kaya sinabihan ni Vivi si Wapol na doon magtago. Sa sandaling ito, nakarating na si Sabo sa daungan, ngunit hindi niya alam kung paano makakaalis doon. Bigla, nakita niya ang isang barko na makakatulong sa kanya na umalis sa Merishwa. Samantala, nagtago sina Vivi at Wapol sa loob ng cargo crate. Dahil doon, matagumpay silang nakatakas. Sa sandaling ito, nagpasya si Vivi na ihayag sa mundo ang nangyari sa Merishwa. Nag-alala ito kay Wapol, dahil nangangahulugan ito na sila ay papatayin ng world government. Kaya gusto niyang ibigay si Vivi sa Marines, pero binantaan agad ni Vivi si Wapol. Natakot ito kay Wapol, dahil alam din ni Wapol ang katotohanan tungkol sa world government, sigurado siyang mabibitay siya. Biglang napagtanto ni Wapol na may makakatulong sa kanya. Naglabas siya ng transponder snail. Nagulat ito kay Vivi, kaya hiniram ito ni Vivi sa kanya. Pero sabi ni Wapol, ito ang lifeline ko. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kay Morgans. Ipinaalam ni Wapol kay Morgans na may mahalagang bagay siyang ibabahagi, binanggit pa niya na papatayin siya kapag isiniwalat niya ang sikretong ito. Kaya hiniling ni Wapol kay Morgans na pumunta at sunduin siya. Nagulat ito kay Morgans. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanilang lokasyon. Sinabi ni Vivi na nasa barko sila ng Aigis Kingdom. Sa sandaling ito, labis na nasasabik si Morgans, dahil malapit na siyang makakuha ng isang nakakagulat na bagong kwento. Samantala, hindi alam ni Vivi kung anong sikretong tinutukoy ni Wapol, pero ayaw sabihin ni Wapol sa kanya. Kaya hiniram ni Vivi ang kanyang transponder snail para tawagan ang kanyang ama. Dahil dito ay nabalisa si Wapol at hindi niya ito maibigay sa kanya. Samantala, hinahanap pa rin ng CP0 sina Vivi at Sabo. Habang nakatakas din si Bonnie sa Merishwa, ngunit gutom na siya. Sa panig ni Sabo, matagumpay niyang napasok ang barko ng Lulusha. Gayunpaman, naalala pa rin niya ang pagkamatay ni Cobra. Dahil dito, nakonsensya si Sabo. Pagkatapos ng Reverie meeting, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pagpatay kay King Cobra. Sa sandaling ito, sa silid ng pagpupulong ng limang matatanda, nakilala nila na si Sabo ay isang taong may napaka-espesyal na katayuan, dahil maraming tao sa paligid niya na may letrang D. Biglang inihayag ni Imo sa kanila, gusto kong gamitin ang Mother Flame na binuo ni Vegapunk sa kaharian ng Lulusha. Nagulat ito sa limang matanda. Napagtanto nila na gustong sirain ni Imo ang Lulusha, ngunit hindi nila naintindihan kung bakit ang Lulusha ang pinili ni Imo. Sinabi ni Imo, dahil malapit ito. Pagkatapos nito, ang kaharian ng Lulusha ay agad na nawasak. Sa sandaling ito, napagtanto ng limang matatanda na ang kapangyarihan ng Mother Flame ay eksakto sa kanilang inaasahan. Maaari nilang gamitin ito upang wakasan ang labanan sa kanilang mga kaaway. Biglang nagpatuloy si Imo sa pag-uutos, gusto ko si Vivi, kaya agad namang sinunod ng limang matanda ang utos ni Imo. Sa Marine Headquarters, nakatanggap si Akaino ng mga ulat, maraming pag-aalsa ang nagaganap sa lahat ng dako. Kaya nagpa siya si Akaino na tawagan ang mga Seraphim sa pagkilos. Sa wakas, lumitaw ang mga Seraphim na bersyon ni The Flamingo, Moria, at Crocodile. Biglang nakatanggap si Akaino ng higit pang balita.
Lumitaw si Crocodile sa Empty Bluffs Island, isang isla na inookupahan ni Buggy. Madali niyang natalo ang lahat ng Marines doon. Sa sandaling ito, natapos na ni Sabo na sabihin kay Dragon at Ivankov ang lahat. Nagdala siya ng maraming refugee mula sa Lulusha, kaya nagpa siya silang sumali sa Revolutionary Army. Napagtanto ni Sabo na ang pamahalaang pandaigdig ay nag-eavesdrop sa kanyang tawag kay Dragon, iyon ay kung paano nila nalaman na si Sabo ay nasa Lulusha. Laking gulat ni Sabo na handa silang sirain ang Lulusha nang dahil lang sa kanya. Bukod dito, talagang nakakatakot ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, naisip ni Ivankov na, ang taong nagngangalang Imo na nakita ni Sabo, ay maaaring isa sa 20 tagapagtatag ng pamahalaang pandaigdig mula 800 taon na ang nakalilipas. Ang taong iyon ay tinukoy bilang Saint Imo ng pamilya Nerona. Mayroong kahit na katibayan na nagmumungkahi na ang individual na ito ay may kakayahan ng immortalidad. Bagamat haka-haka lamang ito ni Ivankov, ngunit naniniwala siya na ang makakapagpaluhod sa 5 matanda, tiyak na hindi ordinaryong individual ang taong iyon. Napagtanto din niya na ang sandata na sumira sa kaharian ng Lulusha, ay ang sandata na nilikha ni Vegapunk. Ngunit hindi naniniwala si Dragon na si Vegapunk ay maaaring lumikha ng gayong sandata. Kaya hinala ni Ivankov na isa itong sinaunang sandata. Nagdulot ito ng pagkalito kay Dragon, kung ang pamahalaang pandaigdig ay nagtataglay ng isang sinaunang sandata, bakit hindi nila agad burahin ang mga ito ngayon? Sa panig ng Mary Shua, isang celestial dragon ang pinatay. Si Don Quixote Mjosgard pala ang pinatay. Pinrotektahan niya ang Fishman Island. Ang nagpatay sa kanya ay ang Supreme Commander ng God's Knights, si Saint Figureland Garling. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.